So ngayon, ang itututukan natin, dapat pala ang title natin dito, ay, nilagay mga phone ko, toxicology. Dapat ang title natin dito, binayaran ba yung mga nandoon sa loob ng hotel? Binayaran ba sila? Tinakot ba sila ni Lisa Tanas? O natakot sila? Kasi walang nagsasalita. Di ba? National interest ito dahil ang perang ginastos nila doon sa hotel ay pera ng bayan. Walang tumitistigo so far. Mas matibay pa itong laban natin kung may lalabas na testigo dahil hindi lang si Tantoco ang nandoon na aksidente or na overdose kasi kitang-kita naman sa toxicology na merong pulboronic content. Okay? Then ang sabi nga lang ay namatay, ang dahilan ng kamatayan ay aksidente. Kaya tinatanong natin, anong klaseng aksidente? Nadulas ba siya? Nabagok ba yung ulo niya? What else? Ano ba? Yan, nadulas, nabagok yung ulo, sumirko ba siya? May well, kasi once yung sasabihin ko na may sumaksak ng polvoron sa bunganga niya, hindi aksidente yon. Intention yon na igugurgurin siya. So, nasaan yung mga testigo? Binayaran ba ni Lisa Tanas? Binayaran ba nila yung mga kasama ni Tantoco? Bakit walang lumalabas? At bakit ang pamilya, well, we have to understand, Rostans, mga mayayaman, ayaw nila ng pag-usapan yung ganyan nila dahil siyempre maapektuhan sila. Pero ngayon hindi na sila makawala dito. Ang mga Tantoco, hindi na sila makawala sa iskandalo. 'Di ba? Dahil kitang-kita hindi pwedeng i-cover up ang result dito sa Beverly Hills. Hindi pwedeng pagtakpan ang kanilang pamilya. So they have to do something. 'Di ba? Kung mahal nila yung kanilang anak, dapat panagutin nila kung sino yung mga kasama doon. 'Di ba? Panagutin nila kasi nandoon si Frasco, nandoon si Escudero, nandoon si Jingay, tsaka si Kesa, pareho lang sila no. Nandoon sa event na 'yon. Ang mga artista, mga Adictus Benedictus, nandoon yung taga GMA. Ang dami, may mga artista na mga, yun, di mo alam, mga pulboronic. Sino ang kasama dun sa loob ng kwarto? Bakit walang nagtestigo? Bakit 7 hours bago nila na-report sa 911? So yun yung tutukan natin. Hindi yung pag-awayin kami ni Dean. Dahil hindi kami magkaaway. Actually, we have scheduled already na magdi-dinner kami. Di ba? Ang tagal na nga yan, Abril pa kami gustong magkita ni Dean. Hindi ako available, hindi siya available. Diba? Tapos ngayon, ang issue nila, si Dean, ganyan. Ang galing-galing ni Dean. Talaga naman magaling si Dean. Diba? Kasi gusto nilang i-discredit. Okay? Gusto talaga nilang i-discredit na, I started that vlog actually. Hindi naman porket ako ang nagsimula, ay ako na ang magaling. Kasi Dean was really focused doon sa issue dahil kapitbahay niya yung Beverly Hilton. 'Di ba? Ang social, Deans, baka naman. Diyan na tayo sa bahay mo, sa Beverly Hills mo, ha? Anyway, yes, si Jokoy nandoon din. 'Di ba? Bakit tahimik yung Tantoco? Bakit sila pumapayag na wala man lang explanation ang Malacanang, ang mga bangag sa pamilya nilang nagurgur? 'Di ba? So yun ang ano ninyo. So pinatakas muna si Bangag bago nila ni-report ang 911 kaya inabot sila ng 7 hours, sabi ni Catherine. Yun nga, di ba sabi ko nga noon, baka mamaya, kasi nandoon si Bangag, hindi lang nagpakita. Baka nandoon sa kwarto. You know what I mean? So, yun po yun. Teka lang tandali lang. Tignan ko lang kung nandoon mga kasama ko. Tantoco relative is working under Bangag admin. Asawa ni Tantoco, si Dina Arroyo Tantoco. 'Di ba? Nasa under kay social parang undersecretary, ano ba siya? Basta under siya kay Lisa Tanas actually. Okay? So bakit ayaw nila magsalita? 'Di ba? Kahapon nag-vlog kami 2 oras with Agent Morales. I hope makapag-uli kami with lawyers, with Attorney Harry, Attorney Glenn, Attorney Vic Rodriguez or wherever so we can talk about legalities about law. So ngayon, bakit hindi nagsasalita yung mga Tantoco? Pamangkin ni GMA ang wife. Yes. Wait, Dina Arroyo Tantoco. Yeah, tama. Dina Arroyo Tantoco, pamangkin ni GMA. Okay? So,
Alam mo, ang daming information. Ano pa? CCTV footage, wala man lang. That will help solve this. May CCTV footage. Ang hotel may CCTV footage. Pero kasi pag nagpasok ka ng pulburon, dito kasi sa Amerika, just for your information, yung hindi pa nakakalabas ng bansa, pag pumasok ka kasi sa hotel, hindi ka walang body dito, walang batas dito na iba-body freeze ka. O titignan yung bag mo, yung katulad pag pumasok ka sa SM o sa mga mall, papasok mo ng mall, halong katin yung bag mo, di ba? Ganun sa atin, tinitignan kung anong laman. Di ba? Sa mga hotels, wala pong ganun. So, hindi nila malalaman kung sino yung nagpasok ng pulburon. But for sure, pag thorough investigation yan, malalaman nila kung saan nanggaling. Sabi ni Meline, paano mag-testify palangga kung ang mga nandoon sabay sila gumamit? Good point. Okay, good point nga, no? Tanongin na lang natin sa kung anong mangyayari dyan. So, okay. Ngayon, mga palangga, yes. So ngayon, magkikita kami din sa Mexico. Yes, kaya nga. So, napag-usapan namin ni Dean, nasa risk, nasa peligro ng buhay ni Dean. Hi, Melvin. Okay, ang mama ni Paulo ay Blue Lady ni Imelda. Paulo, okay. So, si Dean po, meron din siyang death threat. Sino-surveillance siya. Okay? Sino-surveillance siya, sinusundan niya. Kaya ako napansin ninyo, yung unang message ko sa kanya, kasi inilabas niya yun eh. Anong sabi ko kanina? Dean Chase. Ang pinakaunang-unang message ko sa kanya, stalking in California. Yan o, balikan ko ulit. Kasi di ba sinusundan siya? Yung na-stalk sa'yo, make sure makuha mo yung plate number. Stalking in California is a criminal offense. Yan, peligro ang buhay niya. Kaya din sa Mexico tayo magkikita next week. Sa Mexico tayo, doon yung mga cartel na favorite ni Lisa Tanas, baka habulin din tayo doon. So, yung mga police doon during the time, wala bang body cam? Meron yan palangga. Hindi pa lang kasi nare-release. Yan yung inaabangan natin, yung complete surveillance, everything. Kasi nga, ongoing pa yung investigation. So, ongoing pa siya. So, yun. Takot daw sila mag-testify. Ano daw? Takot daw sila mag-testify dahil baka ma-hair follicle test silang lahat at mabisto ang bisyo nila, sabi ni Darius. Sabi naman ni Chika Channel, nag-post pa si GMA to pray for her family kasi sabay na nagkasakit ang anak niya at pagkamatay ni Tantoko. Nag-post ba siya? Hindi ko alam na nag-post siya. Dina Arroyo is anak ni Iggy Boy Arroyo, brother-in-law. Alam ko yan. Kasi nakasama ko naman yung jowa ni Iggy Boy sa si Grace Ibuna, nakasama ko sa sa Hague. So definitely, ang dami kong information na nakuha. So hindi inosente si Tantoko. 'Di ba yung una may nag-message sa akin na first time daw, na mukhang first time daw ni Tantoko na gumamit ng pulburon kaya hindi nakayanan. Pero nung nasa dahig ako, na-confirm ko na hindi totoong first time. Based dun sa information na nakuha ko.